Pictures ba ang hanap mo? For today's video ay pupunta ulit tayo sa mini Baguio ng Mansalay. Pero bagong lahat, nagsakay muna kami ng habal para makapunta sa Kalibang at Tanawan. At alam nyo ba, from main road ng Mansalay to Kalibang at Tanawan ay 22 kilometers ang layo nito. Sa hirap nga ng daan dito, hindi pa nga kami nangangahalate sa aming pagbiyahe ay nasiraan agad ang motor ng kasama namin. Wala rin naman siya yung sakit na nadudulot. Kaya yung parang wala lang. Yan yung stopper ng preno, no? Siya nakakamatay na. Ay, hindi yan yung nagaano pala, nagahila ng preno. Kailan ka mag-start na may tubig pa ba? Hindi, di ba? Naayos naman agad ito, kaya naman nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. At ito ang mga nangyari. Kung inyong napapansin nga, sobrang hirap ng daan dito. At nakikita nyo naman, dalawa pa kami ang angkas. Pero alam nyo ba ang sabi niya sa amin? Napakadali daw ng daan dito. Basic lang ba kung tawagin para sa atin? Basic lang daw ito dahil may mas mahirap na daan pa ang aming dadaanan dito mamaya. Kung baga sa games, merong level 1 to level 5. Kaya samahan nyo kami kung ano ang mga mangyayari sa amin. At kung hindi mo na itatanong at kung gusto mo malaman, alam mo ba kung magkano ang pamasahe dito? Kapag ikaw ay pupunta, tumataginting na 1,000 pesos. Isang biyahe, di ba 1,000? Tatalo. Ang mga professional, ano? At nagpatuloy uli kami sa aming lakbayin. Dahil nga napakalayo ng lugar na ito, at yung 3 araw ay pagkakasyahin ko sa isang vlog, kaya naman hindi ko maiwasan ang mag-forward, mag-cut ng iba't ibang video dito. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang daan dito ay meron kanya-kanyang level na kung saan mag-uumpisa ka sa level 1 na madali at papunta sa mahirap. Kanina yung daan, mahirap, pero tuloy-tuloy walang tukod-tukod, no? Ngayon, may tukod-tukod na. Mamaya kaya, Jack, may babaan na. Kasama ko dito, tubig talaga. Marami kong kayo. Yung kayo mali malaki lang. Sa kasagsagan na aming pagbabiyahe, meron kami nadaanan na 2 matanda na katutubong mangyan. At sabi ng aming driver na si Jericho, is lampas 100 years old na daw sila. Pero naglalakad pa sila
papunta sa taas ng bundok. Ganun sila kalakas. At makikita nyo ang isang magandang ngiti na parang hindi napapagod. At makalipas ng mahabang pagbabiyahe, narating na namin ang Sitio Kalibang. Ngayong araw, dito na kami sa Kalibang. Ay natin maglibang. Alam niyo ba bakit Kalibang ang tawag dito? Dahil lahat ng tao dito ay nakakalibang. Kumain lang muna po kami saglit at ang ilang kasama namin taga Minso ay nag-interview na sa mga nakatira dito. Sa tagal-tagal ko nang gumagamit ng walis tambo sa bahay, ay ngayon ko lang nalaman na ito pala ang gamit sa paggawa ng walis tambo. At kung naalala nyo kanina, meron tayong nakasalubong na dalawang matanda at nakita namin sila ngayon dito sa Kalibang. Ilan taon na kayo, Nay? Ilan taon na po kayo? Hindi na kami alam. Hindi na nila alam kung ilang taon na sila. Pero ang sabi ni nanay is kapanahunan pa daw sila ng mga Hapon. Ay, nakaabot. Ito abot ng nagkapon. Nasa 100 years old na si tatay. Pero nag-aakyat pa ng bundok. Sa edad nilang halos 100 years old na, hindi mo lubos akalain na kinakaya pa nila maglakad pataas sa bundok. Nagpatuloy na rin nga kami sa aming paglalakad dahil pupunta pa kami ng Sitio Tanawan para doon matutulog. Halos 2 oras din ang aming lalakbayin bago marating yon. Kung inyong napapansin, sobrang taas na ng aming pinaglalakaran. Sa sobrang taas ay tanaw na dito ang Devil's Mountain. Sa mga hindi nakakaalam, ang location ng Devil's Mountain ay sa San Jose Occidental, pero kami ngayon ay nasa Mansalay Oriental. Dahil nga sa sobrang taas ng aming pinuntahan ngayon, tanaw na dito ang Devil's Mountain. At nagpatuloy na ulit kami sa aming paglalakad at ilang oras lamang ho ay nakita namin itong napakagandang falls nila. Kaya naman nagpahinga na muna kami at nagpa-picture na rin ako. At makalipas ng mahabang paglalakbay ay nakarating na kami sa Sitio Tanawan. At mamaya-maya ay kumain na rin muna kami. At nag-asikaso kami ng aming mga tutulugan dahil dumidilim na. Bali sa duyan na ako matutulog ng 2 gabi. At ang iba kong kasama ay meron namang dalang tent kaya naman inasimbol na nila ito. Pagkatapos namin mag-prepare ng aming mga matutulugan, ito na yung mga sumunod na nangyari. Nagkaroon ng kaunting kasiyahan kahit kami ay mga pagod na. Pero okay lang dahil meron naman kaming napapasayang ibang tao. Yan na! At ito na nga ang inaasahan namin. And guys, time check. It's already alas 10 na. 10 o'clock na po. At sobrang lamig. Papakita ko lang po sa inyo ang suot ko sa sobrang lamig. Ang medyas ko po na suot na ay 1, 2, 3 na po yan. And then ang pantalon ko pong suot ay 3 na rin. Sobrang lamig talaga guys. Ito 1. Tapos 2, 3, tapos 1 shirt. Tapos ang jacket ko 1, 2, 3, 1 damit. Sobrang lamig dito.
Naririnig niyo naman ang hangin. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, halos lahat kami ay nagising dahil sa sobrang lamig na aming naramdaman. Kaya naman naghanap kami ng aming pwedeng matulugan at ito yung mga nangyari. Bali ay lilipat namin ng aming duyan doon sa may simbahan nila. Hindi na talaga namin kinaya ang lamig dahil kung nakikita nyo, sa sobrang lamig at lakas ng hangin yung aming duyan ay parang may tao na. Ito ang day 2 namin dito sa bundok. Hoy, good morning! Malamig! Kagigising lang namin sa tulog. Bali pagtapos namin kumain, pumunta na agad kami ng Sitio Sinubuhan. Hello vlog! Welcome to my guys! Welcome to my guys! At dito na nagsimula ang matinding lakaran. Grabe na nga itong aming dinadaanan. Halos kulang na lang ang aming mga tuhod ay bumangga sa mga batong aming nilapakan. Sa tagal nga ng aming paglalakad, halos wala pa po kami sa kalate. Ramdam na namin yung init at pagod sa aming katawan. Plus may mga dala pa kaming mga bag na aming mga gamit. Kaya naman nagpahinga muna kami ng saglit. At pagkatapos, lakad ulit. At pahinga ulit. At lakad ulit. At sa hindi inaasahan, ganito ang nangyari sa akin. Pagkatapos ng mahabang paglalakad at sakripisyong paglalakad, narating na namin ang Sitio Sinubuhan. Game! Bali kumain, nagpahinga at natulog na rin agad kami. Ito na yung day 3 namin dito sa bundok na kung saan ito na rin yung last day at kumain lang kami, nagising ng maaga at naglakad na ulit. Bali pagdating namin dito sa tulay, sa may ilog, dito na rin kami kumain dahil meron kaming binaon na mga kanin at ulam.
Pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang kami at diretso na rin sa aming paglalakad. Alas 7 ng umaga kami umalis sa Sinubuan at in-expect namin na mga alas 4 ay nasa Bait na kami. Ang oras natin ngayon ay 2:33. At sa aming paglalakad ay nadaanan namin ng isang magandang view na mala Switzerland. Ang ganda. At makalipas ng 10 oras na paglalakad, narating na namin ang Bait. Ang oras natin ngayon ay 4:35. Ay, 4:35, mag-alas 5 na pala. yun lamang guys. Maraming salamat sa panonood for today's video. Maraming salamat.